Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa muling pagtestigo ni dating State Auditor Attorney Roderick Wamil, kwestiyon ni Senator Judge Amy Marcos kung may pananagutan nga ba si Vice President Sara Duterte, gayong hindi naman ang BC ang mismong may hawak ng confidential funds. May report si Joseph Moro. Tinanong ni Senator Judge Amy Marcos at dating State Auditor Attorney Roderick Wamil kung may pananagutan nga ba si Vice President Sara Duterte sa hindi wastong pag-liquidate ng confidential funds ng OVP at DepEd. Nauna kasing sinabi ni Wamil na batay sa panuntunan ng COA, ipinagpapalagay na nagamit ang pera sa personal na bagay kung hindi ito na-liquidate ng maayos. Ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung... Unresponsive po, is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Git ni Wamil, pananagutan ng pinuno ng ahensya ng gobyerno na matiyak na nagamit ng tama ang pondo ng opisina niya. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Lumabas din sa pagdinig na ipinababalik ng COA sa Office of the Vice President ang mahigit 73 million pesos na pera ng gobyerno. Hindi raw kasi nakapagpakita ang OVP ng pruweba ng pinagkagastusan ng pondo. Kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Pagsisiwalat pa ni Wamil, imbes na official receipts mula sa mga pinagbilhan, acknowledgement receipts o papel na pinapipirmahan sa taong tumanggap ng cash o in-kind lamang ang ipinasa ng OVP. Masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. Ang OVP lamang din daw ang naranasan ni Wamil na tumangging tanggapin ang unang audit observation memo na naglalaman ng mga paglabag sa liquidation rules. Wala daw pong mag-receive. Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. Dagdag pa ni Wamil sa pulong ng OVP at COA noong September 2023, hiniling ng kampo ng BICE na imbes na audit observation memo, baka pwedeng audit query na lamang ang ibigay sa kanila. Tumanggi raw ang COA dahil labas ito sa proseso. Kasama niya sa pulong na yon ang Defense Counsel ngayon ng BICE na si Attorney Michael Poa. Hindi po pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. I believe there is no conflict with respect to that given that he is not the one in trial in this case. If you could just give me maybe 2 minutes to just give context to that meeting. Unfortunately, counsel, no. You will have the appropriate opportunity during your presentation of evidence. Natanong naman ng GMA News si Atty. Poa kung hiniling ba talaga nila sa COA na magkaroon ng audit query. Wala namang masamang nangyari doon and nabanggit ko na rin kahapon that it was actually COA ICFAO that asked for that meeting. Nasabi naman ng testigo that we were just there to clarify guidelines. So syempre ang posisyon namin kung kaklarify lang naman yung guidelines, bakit hindi audit query, 'di ba? Ang gawin nila.
Pinagbigyan naman ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na bigyan ng judicial notice ang mga pagdinig sa Kamara na naging basihan ng Articles of Impeachment laban sa bise. Ibig sabihin, tatanggapin na ng Korte bilang fact ang mga lumabas sa pagdinig ng Quad Committee at House Justice Committee noon at hindi na kailangang patunayan pa. Mas mapapabilis daw kasi nito ang paglilitis. Pagkontra ng depensa, hindi ito dapat otomatikong gawing ebidensya sa Senate Impeachment Court. Dapat din umunong bigyan ng pagkakataon ng kampo ng bise na i-cross-examine ang mga nasa likod ng ebidensya gaya na video recordings at committee reports. They remain assertions that must be proven by evidence. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence, nor does it dispense with the applicable rules on authentication, hearsay, relevance, and the right of the respondent to object and confront the evidence presented against her. Joseph Morong, GMA News.